Dowsing rod po ay napakahalaga na kailangan mo siyang lagyan ng mga pang-anti-decoy. Kapag gagawa po kayo ng dowsing rod, baluktot nyo lamang at inipitan nyo po ng gold, mamiminerals din po tayo. Makakalukit din po yun ng decoy. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits. Ito po yung pinusuan ng ating isang katits, isang Paris na dowsing rod at isa naman pong Japanese one mula po sa probinsya ng Cagayan de Oro City. Ito po yung dowsing rod na ito po ay mayroon ng load na mga pang-anti-decoy, highly minerals, gold dust, pyrite at iba pa pong sangkap na ating nilalagay sa isang Paris po na dowsing rod. So mga kababayan, mga katits, ang dowsing rod po ay napakahalaga na kailangan mo siyang lagyan ng mga pang-anti-decoy. So kapag gagawa po kayo ng dowsing rod, na bumili po kayo ng bronze rod, binaluktot nyo lamang at inipitan nyo po ng gold at ginamit nyo na sa paglukit, so maaring doon po ay mamiminerals din po tayo. Makakalukit din po yun ng decoy at highly minerals. Kaya kailangan po, napakahalaga na dapat mayroon pong sangkap yung ating dowsing rod na mga pang decoy at saka highly minerals. Ito naman po Japanese one ay isa rin po ito sa kasama ng orometer na napakahalaga po, lalo na kapag gusto nating estimate yung lalim, magagawa po ng Japanese one. At ang Japanese one po ay kailangan din sa malalim na yung pagkakahukay natin. So kasama po yan ng orometer. Ito na po Japanese one at kasama ang orometer ang siyang hihila, ang siyang aamoy o huhuli sa aura po ng gold na kung saan po yan lumalabas. Mahalaga po ang orometer at Japanese one, lalo na kapag tayo po ay nagsimula na maghukay hanggang sa lumalim. So ang locator po, ang dowsing rod, ang triple antenna, yan po ay pang ibabaw na magtuturo po ng lokasyon kung nasaan lumalabas po yung aura na gold. At ito na po ang orometer at Japanese one, yan na pong gagamitin natin kapag natagpuan na po natin yung aura na gold. At bago po natin hukayin, bago pa natin bawasan yung lupa, kailangan i-estimate muna po natin yung lalim para malaman po natin kung gaano kalalim yung ating pong hukayin. Pero hindi po yan nakakahulugan mga katits na kapag nagbigay po ng lalim, halimbawa 10 meters, ay hindi po natin pwedeng asahan na nandun po yung deposito agad sa 10 meters. Pagdating po ng 10 meters, yun po yung ibinibigay na estimate na lalim para dun po tayo magsisimula mag-drip kung saan man po yung direksyon lumalabas yung aura ng gold. So mga kababayan, mga katits, kunin nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po ng demo na atin pong isang katits mula sa Cagayan de Oro City, isang Paris na dowsing rod at isang Japanese one. So mga kababayan, mga katits, ako po ay humihingi na paumanhin sa lahat po ng ating mga kababayan na pumuso sa atin pong mga ginagawang gamit. Ay hinihingi ko po yung paumanhin na medyo natagalan po dahil lang mayroon pa ako inaantay ng mga Cobalt at Booster 500 plus. Ganoon na rin po yung ating antenna. So ayan nyo mga katits, mga kababayan, pag dumating na agad po yan, nandiyan naman po yung inyong mga pangalan, automatic na gagawin ko na agad po yan at ipapadala ko po sa inyo. Muli po mga kababayan, ito pong dowsing rod ay napakahalaga na minsan talagang ginagamit po ito ng mga ibang lahi, maging Pilipino, sa paghanap po ng volume ng tubig. So ito po ay magagamit na rin natin sa paghanap ng volume ng tubig at magagamit na rin po natin ito sa pagtitreasure, lalo na nandyan na po yung mga pang-anti-decoy yan. Diyan na po yung nakalagay. So kompleto na po yan at hindi na po tayo dyan madidecoy. So mahalaga pa rin po na yung dulo ng antenna ay huwag din po natin kakalimutang ipahid sa lupa. At ito po ang ating dowsing rod, yan po ay bala-bala. Kung alin po dyan ang iyong babalahan, dahil dalawa po yung kanyang balahan, ipili ka lang kung alin po dyan yung babalahan mo. Meron po tayong 24 carats ring na gagamitin ko pong bala sa ating pong dowsing rod.
At meron naman po akong ilulocate. Ito naman po yung 18 carats gold, Saudi gold. Ayan. Ayan, so katids, ito pong dowsing rod ay katulad din po ng locator. Na kapag tinapatan mo, magkukross. At kapag isa lang ginamit mo, siya ay iikot. So, ito po ay may paghanap din na kung saan hanggang saan yung estimate na lalim. Lalo na kapag ginamitan na po natin ng magnetic wire. Yan po yung kakayanan na magagawa po ng dowsing rod. Pero ito po ay hindi natin may paghanap ng intra tunnel, close tunnel, at saka deposit dahil maiksi po siya. Kailangan po ng medyo mahaba na konti yung itutuwang po natin para sa paghanap po ng entrance o saradong tunnel. Sa pamamagitan pa rin po katids na ang aking mga ginagawa, mahalaga po yan na kailangan meron po tayong katuwang na bilang gagamitin natin sa paghanap po ng sucker deposit o tutuwang po natin dito ay isang Japanese one para sa paghanap po niyan. So yung proseso ko po sa paghanap ng sucker deposit, ganoon din po yun sa proseso ng paghanap ng entrance ng tunnel at close tunnel. Sa pagtaas pa rin po nito mga katids, yan, medyo magaan po siya. Kapag itinas po yan, dapat balansi po yan at hindi po yung nakatingala. Yan, hindi po dapat nakatingala. 45 degrees pa rin po yung ating gamit. So hindi man tayo naka 45 degrees, yung gamit po natin dapat 45 degrees siya. Ito ko ng konti. So pag itinas po yan mga katids, ayan, yan, doon na agad siya tuturo. Yan, yan po yung pagkakaiba na kapag dowsing rod, dalawa na po yung ating dowsing rod. So magtuturo po siya. Ayan, doon pa rin po yan tuturo. At kapag tinapatan, magkukross din po yan. Ayan. Ito pa rin. Ito pa rin po siya tuturo. Ayan. Kailangan mga katids. Ayan. Sanayin nyo po yung sarili nyo sa pag-aaral po lagi ng anumang klaseng locator na manual. Napakalaga po niyan. At bawat oras po, lagi yung pinag-aaralan, sinasa puso. Ayan. At ipagkakalood din po yan sa iyo. Basta nandyan po yung mga katangian na dapat po nating sundin. Lalo na kapag mag-aaral ka po ng locator, nandyan pa rin po yung aking mga binabahagi na simpleng pamamaraan, konting kalaman sa pagtaas, paghawak po ng ating mga locator, maging dowsing rod po yan. So gayahin nyo lang mga katids, wala naman po mawawala kung susubukan ninyo. Ayan, kailangan practice lang po lagi, tiwala, at wala naman pong nagsimula agad na marunong. Lahat po yan ay pinag-aaralan. Kaya konting tiis, sikap lang mga katids na pag-aaral po ng locator. Lalo pagkapapagalawin na po natin, dahil ako yan mga katids, mula yan, walang inurasan akong gumamit yan, maging itutulog ko na, ay hindi pa rin ako natulog dahil sa pag-aaral ko ng paggamit ng anumang klaseng locator. Ito pa rin mga katids, ay akin pa rin pong tatapatan. Yan, doon pa rin. Kapag tinapatan ko po ito, yan. Ito po yung pag tinapatan ko mga katids, yan po ay magpo-cross. Yan. Yan, ito katids. Ito po yung dowsing rod. Kapag tinapatan mo na, yan, na po ay nagpo-cross. So, ibig sabihin niya mga katids, kapag nag-cross po ang dalawang gamit na hawak ninyo, ibig sabihin na dyan po lumalabas yung araw na gold. So sukatin mo na lang po yan kung gaano po yan kalapad. Pag nasukat mo na po yan, gamitan mo na po ng magnetic wire. Sa gitnaan mismo ng deteksyon, kung gaano siya kalapad, doon mo itutusok yung magnetic wire. At kung yan ay 50 meters sa haba, ilalaglag mo ng papalayo yan na walang, hindi balabaloktot, tuwid. At kapag ginamit mo na po ang dowsing rod o anumang klaseng locator, mabablock na po yan. Wala na po yung deteksyon. Ang deteksyon po ng gold ay nakakayap na sa magnetic wire. So ito pa rin mga katids. Ito po yung isang dowsing rod. Yan. Yan. Yan, tumaman. Yan po yung ikot ng ating dowsing rod.
na kapag tinapatan po natin yan, hindi man po siya mabilis, pero dire-diretso po yung kanyang ikot. Yan. Ganyan po yan dahil sa pamamagitan po ng ating load na ating po nilalagay. Ayan. Ito po yung dowsing rod na pinusuan po ng ating sa katiits. Wala po sa Cagayan de Oro City. Ayan. At muli po mga kababayan, akin pa rin pong i-demo. Ito pa rin pong Japanese one. Ang Japanese one po natin ay bala-bala. Ayan. Nakuha na pa rin po yung ating babala. Yun po yung ilulukit o ituturo ng ating Japanese one. Ang Japanese one po may pang-estimate ng lapad. Estimate mo na lapad. At kapag tinapatan mo yung mga kapit, kapag tapat yan, okay na po yung susa yan. Ayan. Ganun po agad siya ka-active. Ganun po siya kalakas. Ito po ating Japanese one. So, ito po yung pagkakaiba na kapag ginamit po natin itong Japanese one, kapag in-estimate na po natin yung lapad, magagamit na po ito hanggang sa umilalim na umilalim. Kapag tinapatan mo po ito po ay magka-counterclockwise. Yan. Ikot pa rin po yan ang ating dowsing rod. So mga kababayan, mga katiits, paggamit mo ng dowsing rod, kapag itinapat mo, hindi po yan iikot agad-agad automatic na ganong kalakas. Wala pong oro na gold, humihila ng ganong kalakas. So mga kababayan, mga katiits, muli po, maraming salamat sa lahat po ng nanonood po ng aking upload na video. Shoutout po sa inyo lahat. Magpalay po tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiits.